So sa oras na ito mga kapatid, ang lahat ng masaya ay tumayo at palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, ang Diyos na dakila, ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Purihin ang ilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon ulit na ibinigay niyo po sa amin. Praise the Lord. At sa oras pong ito, ay kung kayo po ay may mga Biblia, basahin po natin sa unang pagbasa dito po sa aklat ng Kawikaan o Proverbs. Proverbs chapter 3 verse 5. Ito po ang sabi ng Biblia. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pagkaunawa. Let us bow our heads and let us pray. Ama naming Diyos, sa oras pong ito, kami po ay muling nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, ang inyong patuloy na pangunguna sa amin. Na tulungan niyo po kami na masumpungan ka namin sa araw na ito. Na kami po, O Diyos, ay mabuhayan ng loob. Na kami po, O Diyos, ay magtiwala sa magagawa mo po sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang gawain ito. Pagpalain niyo po bawat puso ng mga makikinig. Linisin niyo po kami na maging karapat-dapat sa inyong harapan sa araw na ito. At sana po, Panginoon, loobin mo naman na iyong banal na Espiritu ay patuloy niyo pong ibuhos sa amin. Gayon din po ang siyang mga ngaral ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Ako po iyong gabayan. Bigyan niyo po ako ng kaalaman at karunungan sa kung paano po ituturo ang mga aral mo. Maraming salamat po sa lahat ng bagay at sa inyong kamayamin na po itinatagubilin ng lahat. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at kadakilaan magpasawalang hanggan sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa oras po ito, ang paksa na ating pag-aaralan, tumiwala ka sa Diyos ng buong puso mo. So, sa ating pong nabasa, kung mapansin po ninyo, sinasabi po sa Kawikaan na tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ito po mga kapatid, ang salita na ito, it is a very simple and very basic word mga kapatid. Ngunit ito po ay may malalim na pangahulugan. Amen. Ito po ay very basic word mga kapatid na may kakayahang ibunyag ang kalagayan kung gaano kalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At sa usaping pagtitiwala mga kapatid, hindi po lahat ng tao, tatandaan natin, ay nagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat may mga tao pong walang Diyos at hindi naniniwala sa Diyos. Amen. At kapag sila po ay walang paniniwala o pananampalataya sa Diyos, wala tayong maasahan na kahit isa ay may pagtitiwala sa kanila na mag-uugat sa kanilang mga puso. At sa usaping pagtitiwala, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, magkakaiba po tayo ng estado ng pagtitiwala. May mga kapatid sa pananampalataya na talagang malaki, buo ang pagtitiwala. Ngunit meron din naman mga kapatid na kakaunti. Meron naman mga kapatid, sobrang kaunti. Meron naman katamtaman lang. Hindi kaunti, hindi sobrang dami. So dito natin mga kapatid, matutunghayan na bagamat tayo'y may iba-ibang level ng pagtitiwala, hindi pa pwedeng manatili tayo ng magkakaiba. Kundi ang ating pagtitiwala, inaakay po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos, tumiwala ka ng buong puso mo. At kung mapansin po ninyo, ginamit po dyan, na-involve po dyan yung tinatawag na puso. Hindi po sinabi ng Biblia na tumiwala ka rin naman sa Diyos ng buong isip mo. Hindi sinabi ng Biblia na tumiwala ka sa Diyos ng buong lakas mo. Kundi ang sinabi dyan mga kapatid ay buong puso. Bakit po mga kapatid puso ang kailangan gamitin sa pagtitiwala? Una po, para po maintindihan po natin, ang buong katauhan po natin, tandaan po natin na ang sentro po ng ating pagkatao ay ang ating puso. Amen. At ang ating emosyon ay nanggagaling dyan sa puso. At dahil yan po ang sentro ng ating pagkatao, natututunan natin mag-isip
Okay? Natututunan natin kumilos o gumanap ng mga bagay-bagay dahil po sa dikta ng ating puso. Kaya nga mga kapatid, pwede kang maghandog sa Panginoon, ngunit wala ang iyong puso. Amen. Pero imposibleng maghandog ka sa Panginoon na ginamit mo ang iyong puso na hindi susunod ang buong katawan mo. Ibig sabihin mga kapatid, sa realidad ng buhay na ito, pwede natin pikiin o mapeke ang mga bagay-bagay na pwede natin gawin sa Panginoon sa panlabas na aspeto. Ngunit ang panloob mga kapatid, napakahirap po niyan pikiin. Kaya nga po, may mga pagkakataon, lalo na po sa holiness, marami pong mga kapatid sa pananampalataya nahihirapan pong sumunod sa holiness. Lalo na po sa kalalakihan, maging sa kababaihan, hindi lahat ay nakakasunod sa holiness. May mga pagkakataon na makakakita ka ng kapatid sa pananampalataya na nakasahando lang sa labas. May mga kapatid sa pananampalataya na nakashort lang. Mga kapatid, ako po ay nakakakita rin at maaaring kayo po ay nakakakita rin na mga minsang masigasig, sobrang worshiper sa Panginoon, tumalikod sa Diyos, pagkatapos makikita mo na sila may iksi na po kanilang suot. So dito po natin makita na hindi po mapipeke ang nasa loob. Amen. Kapag ang puso ay marumi, lalabas po yan sa panlabas. Kaya, kung sa Sunday, tuwing Sunday, maayos ka manamit, Kristiyano kang manamit, pwede mong mapeki ang tao, ang pastor o ang lahat ng nasa paligid mo. Pero ang Diyos ay hindi mo mapipeke. Bakit, mga kapatid? Ang weekdays ang magpapatunay kung ano ang bunga na mayroon ka. Amen. Maayos tayo manamit pare-parehas. Pero hindi natin alam kung sino sa atin ang madalas binabaliwala ang aral. Nagsusuot ng hindi nararapat suotin. Bakit? Sapagkat ang puso ay hindi maayos. Kung ang puso natin ay hindi tama sa Panginoon, lumalabas po yan sa pagkatao natin. At tandaan niyo po, hindi mo kailangan ng effort. Naunawaan niyo? Hindi mo kailangan ng effort na magsuot ka ng sando, magsuot ka ng maiksik na pananamit dahil kusang lalabas yun dahil may mali sa puso. Pero kapag ang tao, mga kapatid, ay puno ng salita ng Panginoong Diyos, puno ng pagtitiwala sa Panginoon, niisipin man na magsuot bago lumabas ng gayon, hindi niya yung gagawin. Bakit? Tama kasi ang puso. Ang holiness po mga kapatid, nagsisimula dapat sa panloob, hindi sa labas. Amen. Kaya, kung mapansin po ninyo, kung kayo po ang tao na kung saan hirap na hirap po tayong sumunod sa holiness, ibig sabihin, kailangan po nating ayusin muna ang puso natin. Naunawaan natin mga kapatid, ang puso natin mga kapatid, yan din sumisentro yung ating emosyon. Kapag hindi na natin gusto ang isang sitwasyon, ayaw mo na. Buti pa nung wala ako sa Panginoon. Maayos kami ng pamilya ko, maayos ang trabaho ko. Nagdidesisyon tayo mga kapatid dahil yung puso natin, kung ano po yung nararamdaman natin, kung ano po yung gusto nating sabihin at gawin, inilalabas lang po kung ano yung nasa loob. Ngayon po mga kapatid, hindi lamang po yun. Tandaan niyo po na ang puso po natin, kung ano po yung iniisip natin at ginagawa natin, yun po ay nababase sa kung ano ang laman ng puso natin. Ang sabi po sa Matthew chapter 15, verse 19, ito po ang sabi ng Biblia, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamusong. Okay? 4 po, binanggit dyan mga kapatid. Ulitin natin. Ang sabi ng Biblia, sa puso daw nanggagaling ang masamang pag-iisip. Kaya po ang isang tao, pag siya po ay nag-iisip, the way siyang mag-isip, ay masama siyang mag-isip, may mali po sa kanyang puso. Kapag masama siyang mag-isip sa kapwa, masama siyang mag-isip sa kapatid sa pananampalataya, sa lahat ng aspeto, ang dumi ng isip niya, ibig sabihin, ang puso niya marumi at masama.
Ngayon po, sa pag-iisip pa lamang po yun. Binanggit din po dito mga kapatid yung tinatawag na pagnanakaw. Yung pagnanakaw mga kapatid, para yan po ay makumit o maisakatuparan ng tao, kailangan po ng tinatawag na action. Ito po ay nagsasalita ng pagkilos. Pagpapakita na kung saan, kung ikaw po ay uri ng taong magnanakaw, gumagawa ka ng masama, kaya mo siya ginagawa sapagkat yun po ang laman ng iyong puso. Kaya kapag ka ang isang tao ay magnanakaw, ang puso niya hindi tama. Hindi lamang po yan. Marami pong bagay na masama na ginagamitan ng aksyon. Sugal, pambababae, walang pakundangang bisyo. Okay? Lahat po ng pagkilos o paggawa, mabuti man o masama, yan po ay nanggaling sa puso. Amen. Naunawaan natin mga kapatid. Ano pa po sabi dyan mga kapatid? Maging ang pagsaksi sa di katotohanan. Ito po yung nagiging witness ka na alam mo namang hindi totoo yung isang paratang. Okay? Halimbawa lang po mga kapatid, may isang tao na pinabarangay. Alam mo na yung nagpabarangay, pinagbibintangan niya lang yung pinabarangay niya. At wala ka naman sa pangyayari. Sukat ba naman pumunta ka doon? Opo, totoo yan. Sumasaksi ka, nakikisang-ayon ka sa maling akusasyon. Yan din po, kapag ganyan po ang tao, marumi po ang puso niya. Hindi po tama ang kanyang puso, mga kapatid. At sumunod sa huli, pamumusong. Pag sinabing pamumusong, ito po ay malalim na Tagalog, mga kapatid. Sa wikang Ingles, ang pamumusong po ay tinatawag na blasphemy. Ang blasphemy o pamumusong, mga kapatid, ito po ay pagsasalita ng kalapastanganan, mga kapatid, laban sa Panginoon. Nagsasalita ka mga kapatid, lumalapastangan ka o nagsasalita ka ng masama laban sa Diyos at sa mga bagay na banal sa harapan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong magsasalita ng hindi natin lubos na nalalaman. Amen. Huwag tayong magsasalita ng mga masasamang salita, ng hindi magagandang salita laban sa Panginoon at sa mga bagay na banal sa Panginoon. Okay? Ano pang sumunod? Ang pinakamababaw na salita ng pamumusong, mga kapatid, yung pinakamababaw na, ito po yung tinatawag na pag-aalipusta sa Diyos. Inaalipusta natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsasalita ng hindi maganda. At yan pong pamumusong, mga kapatid, hindi po yan magandang kasalanan. Amen. Okay? Huwag na huwag po natin gagawin yan. Ngayon po, sa suma total, lahat ng ating iniisip, ginagawa, sinasalita, kung paano tayo namumuhay, yun po yung refleksyon kung ano ang nasa loob natin. Kung ikaw po ay chismosa, hindi talaga maganda ang puso mo. Okay? Kung ikaw po ay mapanira, mapamintas, hindi talaga maganda ang puso ng isang tao kapag gaganon, mga kapatid. Kapag ang isang tao nagsasalita ng bagay na hindi niya nauunawaan sa kanyang kapwa, nagsasalita siya, mga kapatid, ng hindi magaganda, na minsan ay sinisiraan niya, na minsan ay ginagawa niya ng kwento, pagpapakita yun na hindi po maganda ang estado ng kanyang puso. Kaya nga, mga kapatid, mayroong salita ang Biblia, di ba? Create in me a clean heart. Amen. Likhaan mo ako ng bagong puso, Panginoon. No? And renew a right spirit within me. Kasi po ang puso po ng tao ay masyadong kuminsan mapanghusga. Kaya nga, mga kapatid, ang puso, mandaraya, ang sabi ng Biblia. Ang puso daw po natin ay mandaraya. Hindi lahat ng gusto nating sabihin, hindi lahat ng tinitibok ng ating puso ay tama, mga kapatid. Hindi po lahat. Huwag po tayong magdidesisyon base sa nilalaman ng ating puso. Liban
kung ang pagdidesisyon ng iyong puso ay nakalinya sa salita ng Panginoon. Pero kung wala kang paghuhugutang pagbabatayan, huwag kang gagawa ng isang desisyon na hindi po naka-align sa salita ng Diyos. Ngayon po, mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, ang Proverbs chapter 3 verse 5, ang talata pong ito, mga kapatid, ay nagpapahiwatig na dapat nating lubos na pagkatiwalaan at asahan ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Ngayon po, mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na hindi lamang isang beses natin itong narinig. Sa dinami-dami ng mga pastor na nangangaral, maraming beses na nating napakinggan ang magtiwala, mga kapatid. Okay? Marami na po natin itong beses na napakinggan. Ngunit, ang salitang ito, bagamat marami na po nating beses itong narinig, ito po ay mahirap panindigan. May tao nagsasabi, magtiwala ka sa Diyos. Napakadaling sabihin ng salitang magtiwala ka sa Panginoon. Lalo na sa oras na hindi ikaw nagdadanas o hindi ka nagdadanas ng mabigat na pagsubok at suliranin sa buhay. Yung magaang sa iyong lahat ng bagay at kapag nakakita ka ng taong pinanghihinaan, magtiwala ka lang sa Panginoong Diyos. Tulad ko, nagtiwala lang ako. Kaya ako nakaabot sa ganitong estado ng buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Napakadaling sabihin, mga kapatid, na magtiwala ka sa Panginoon. Ngunit tatandaan po natin, yung taong pinagsasabihan na magtiwala ka sa Panginoon, hindi po ganun kadali ang gustong mangyari. Ang gusto mong ipagawa na magtiwala. Bakit, mga kapatid? Sapagkat para sa isang taong lugmok sa problema at pagsubok, isa po itong hamon ng kanyang buhay na magtiwala sa Panginoon. Amen. Tandaan po natin, sobrang daling sabihin magtiwala ka. Ngunit kung ito po'y paninindigan mo at isa sa buhay mo, hindi po ito ganun kadali. At ang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, hindi po ito pang isang araw lang, pang 2 araw, 1 buwan, 1 taon, 10 taon, kundi ito po, hinihingi po ang buong buhay mo na magpapatotoo na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Kaya kung magtitiwala ka lang din naman sa Panginoon at pang 1 araw lang, huwag mo lang ituloy. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Dahil ang Biblia ay humihimok sa atin na tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Hindi niya po binabanggit kung hanggang kailan o kung mayroong expiration ang pagtitiwala. Naunawaan po natin, mga kapatid. Malaking hamon po, mga kapatid, para sa lahat po sa atin ang magtiwala sa ating Panginoon. Sapagkat may mga tanong na hanggang saan, hanggang kailan. Bakit po lumalabas ang mga tanong na yon? Sapagkat meron pong pangyayari sa bawat buhay natin na sobrang bigat at hirap ipaliwanag. Amen. Ngayon po, sa pagbibigay ng halimbawa, may dahilan po kasi kanya na sinabing magtiwala ka. Unang halimbawa, mga kapatid, bago tayo sumapit doon sa tinatawag na pagtitiwala sa Panginoon. Kapag ka ito po ay sinabihan, huwag kang matakot. Hindi po yan sinabi ng nagsalita nang wala ng dahilan. Amen. Kaya na sinabing huwag kang matakot sapagkat meron pong mga pangyayari sa buhay mo na maaari mong katakutan. Halimbawa, sa usapang dilim. Sabi niya, huwag kang matakot dumaan sa dilim. Bakit po niya sinasabing huwag kang matakot? Sapagkat alam ng nagsasalita, sa dilim, may mga bagay na nakakatakot talaga. Nanunganin niyo? Amen. May nakakatakot talaga kaya sinasabing huwag kang matakot. Sumunod po na halimbawa, mga kapatid. Kapag sinabing kumapit ka,
Huwag kang bibitaw. Hindi po yan basta sinabi ng wala pong function o walang dahilan. Kaya sinabing kumapit ka, marami pong rason. Kung ikaw po ay nakabitin at malalaglag ka, dapat ka kumapit. Ibig sabihin, may load, may bigat. Kaya ka pinapakapit, may rason. Ngayon po, mga kapatid, kung nakasakay ka naman sa motor, pag sinabi ng driver, kumapit ka, inuulit ko po, hindi niya po yung sinasabi ng walang dahilan. Amen. Dahil sa inyong pagbiyahe, kapag hindi ka nag-ingat, maaari kang bumitaw sa kinauupuan mo. Amen. Diba? Nakahawak kayo sa likod eh. Kaya sinasabing, kumapit ka. Kapag sinabi naman mga kapatid na mag-ingat ka, kaya sinabing mag-ingat ka, dahil may mga bagay na maaari mong ikapahamak. Sumunod po, pag sinabi naman sa iyo na kahit ano mangyari, huwag mong bibitawan niyang hawak mo, ha? Mga kapatid, gaano man kalaki, kaliit, kabigat o kagaan ang ipinahawak sa iyo, intindihin mo ang mensahe na huwag mong bibitawan yung hawak mo. Bakit po? Kaya niya yun sinabi dahil alam ng nagsabi sa iyo na maaari mo yung bitawan pag hindi ka nagbantay. No, naman natin mga kapatid. Balik tayo sa ating pinag-aaralan. Kaya niya sinabing, tumiwala ka sa Panginoon dahil alam mo ng Panginoon, maraming bagay sa mundong ito ang magiging dahilan o maaaring maging dahilan para ikaw ay mawalan ng tiwala sa Panginoon. Kaya sinisecure niya po tayo mga kapatid sa isang sitwasyon. Magtiwala ka. Bakit? Dahil maaaring dumating ang pagsubok at mahila ka, mawala ka sa pagtitiwala. Pag dumating ang karamdaman, maaaring mawalan ka ng pananampalataya. Kaya sinasabihan kang unang-una, pinaunahan na tayong pangaralan mga kapatid, magtiwala tayo. Ibig sabihin, pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, ibinigay natin ang buo natin pagtitiwala sa Panginoon, tandaan niyo po, sasapit po sa buhay natin ang mga pangyayaring hindi po natin gusto. Naunawahan natin mga kapatid, may mga bagay po sa buhay natin mga kapatid na maaaring maging dahilan ng paglayo natin sa Diyos. Amen mga kapatid. Maaari po yun. Posible yun. Pero huwag tayong aalis sa tinatawag na pagtitiwala. Pag napunta ka sa dilim, magtiwala. Pag napunta ka sa karamdaman, magtiwala. Ang pagtitiwala po na gusto ng Panginoon, hindi lamang ikaw ay magtitiwala dahil wala kang sakit, dahil wala kang problema, kundi ito po yung sa hirap at ginhawa, sa kabusugan at kagutuman, sa meron ka man o sa kawalan, ikaw po ay mananatiling masusumpungan sa tinatawag po na pagtitiwala. Amen po mga kapatid. Ngayon po, punta po tayo rito. Ano po ba yung mga dahilan kung bakit bumibitaw ang tao sa pagtitiwala sa Diyos? Okay? Ito po ay seryosong bagay na dapat po natin maintindihan. Bakit may mga taong kay bilis bumitaw sa Panginoon? Kung minsan kakabaptize pa lang, ayaw na. Minsan isang buwan pa lang, isang linggo pa lang, minsan isang araw lang, tinalikuran agad ang Diyos. Ano po ba ang mga nagiging problema? Mayroon po tayong 5 sa maraming bagay na nagiging dahilan kung bakit po ang tao bumibitaw sa kanyang pagkakatiwala sa Panginoon. Una po, yung tinatawag na kawalan ng pananampalataya. Ang sabi po, kapag hindi tayo nakakaranas ng mga sagot sa ating panalangin o hindi natin nakikita ang resulta na inaasahan natin, maaaring magduda tayo sa pag-iral o sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So, kapag ang isang tao po sa kanyang panalangin hindi po sumalubong ayon sa kanyang kagustuhan at inaasahan ng isang bagay,
Sa makatwid, kung minsan baliktad pa ang resulta ng kanyang prayer, halimbawa, pagalingin mo aking ina, maglilingkod ako lalo sa iyo. Kinuha, namatay. Ano pong nangyayari usually sa tao? Nawawalan po ng tiwala sa Panginoon. Ang dami ko pong nakita niyan, mga kapatid. May isa pang kapatid, sabi ko, kung papagalingin ba ng Panginoon ang nanay mo, maglilingkod ka. Opo. Maglilingkod ako. Maglilingkod ako, sabi niya. Naranasan ko, mga kapatid, nilihans ko ang kanyang ina. Ngunit hiningi ko po sa Panginoon ang kalooban niya kung bubuhayin pa o hindi. Alam nyo, pagkatapos nung ipanalangin ang kanyang ina, ilang araw lang namatay. Pagkatapos nun, hindi na po talagang bumalik yung anak niya na yun na sinabihan ko na kung pagagalingin ba ng Diyos ang iyong ina, paglilingkod ka. Kasi minsan na po siyang lingkod ng Diyos eh. In fact, siya po ay matinding worshiper at napaka-prayerful po ng tao na yun, mga kapatid. At kung titingin po ako dito sa lugar na ito at i-compare ko kung meron sa ating dito nun na nakikita ko, siguro may pailan-ilan. Dahil nasumpungan ko, nakita ko kung paano siya mag-worship, nakita ko kung paano rin siya mag-pray. Pag nag-pray yan, mga kapatid, pwede ka pang magkape at maligo. Makakabutan mo po eh. Hindi po basta-basta tumatayo yun pag yun po ay nanalangin. Pero ano pong nangyari? Bumitaw sa kanyang pagkakatiwala sa Diyos. Alam niyo kung bakit? May mga spekulasyon na pwede tayong maisipin. Tingin niyo po ba nung tinanong ko siya na kung pagagalingin ba ng Diyos ang iyong ina, maglilingkod ka sa Panginoon? Sabi niya, opo. Sa tingin ninyo, bakit niloob pa rin ng Diyos na mamatay ang kanyang ina? Sa tingin ninyo, tandaan nyo, nasasaliksik ng Diyos ang tunay na nilalaman ng puso. Amen. Sabi ko nga sa inyo kanina, maaaring magsalita ka at mapaniwala mo ang tao, ngunit nakikita ng Diyos ang lalim ng kaibuturan ng puso mo kung totoo ka sa sinasabi. Noon naman natin, mga kapatid. Ngunit ang kanyang ina sa nakakalungkot na bagay ay umanaw. At siya rin naman ay hindi na rin talaga nakabalik sa Panginoon. Yan po eh. Minsan, yan ang dahilan. Yung mga prayer natin na hindi tinubod. Minsan, baliktad pa sa gusto mong hilingin. Pagalingin, namatay. Magkaroon, nawalan ka naman. Pagpalain, pero parang hindi ka pinagpala. Alam niyo, mga kapatid, tatandaan niyo po, ang prayer, katumbas po yan ang tinatawag na request. Amen. Nagre-request ka sa Diyos. Ngunit ang dapat natin laging hihingiin, Panginoon, kahit gusto ko itong bagay na ito, nakikita nyo pa rin sa dulo at alam ko na nakikita ninyo kung ano ang kahantungan ng buhay ko. Kaya kung nakikita nyo kung hindi ako mapapabuti dito sa desisyon ko, kayo na po ang bahalang gumawa ng kapamaraanan na huwag mangyari ang plano ko. Hindi yung pinipilit natin, minsan sa prayer natin, mga kapatid, ibigay mo sa akin to, kaya pag hindi binigay, hindi na magtitiwala sa Diyos. Akala ko pa, totoo ka. Pati yung existence ng Diyos, yung kanyang pag-iral, question pa ng tao. Sumunod po, na nagiging dahilan kung bakit nawawalan ng tiwala ng tao. Mga pagsubok at paghihirap. Kapag tumaraan tayo sa mahigpit na pagsubok o paghihirap, maaaring magtanong tayo kung bakit tayo pinapabayaan ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, totoo po yan. Sa mga nagdadanas po ng sobrang hirap ng buhay, lumalaban ka ng patas, nananakawan ka pa rin. Lumalaban ka ng patas, sinisiraan ka pa rin. Wala ka nang ginawa, kundi puro kabutihan sa kapwa, ikaw pa rin ang masama sa dulo. Alam niyo, mga kapatid, isa po yan. Yung mga pagsubok, paghihirap, kapag hindi po natin kinaya,
nawawalan po ang tao ng tiwala sa Panginoon. Kung kailan ako naglingkod, ika, bakit ganun ang buhay ko? Bumagsak ang negosyo namin, parang nag-away-away kami ng pamilya ko, parang yung aming negosyo, parang yung aming hanap buhay, sumadsad ang aming pinansyal, parang lalo kami naghirap. Bakit simula nung naglingkod ako sa Panginoon, bakit ang dami kong kaaway? Bakit nung naglingkod ako sa Panginoon, pati yung mga kaibigan ko, parang kaaway na nila ako? Hindi ko na maintindihan. At ang iyong sisisihin ay ang iyong desisyon ng paglilingkod sa Panginoon. Ang dami pong ganyan tao, mga kapatid. Sinisisi ang Diyos. At pinakikinggan ang mga tao sa paligid nila. Tingnan mo, Mare, simula nung naglingkod ka sa Diyos at nagpa-Bible study ka dito sa bahay ninyo. Di ba ang gulo ng bahay ninyo ngayon? Di ba? Halos wala kayong makain ngayon. Ganyan po ang nangyayari, mga kapatid. Nakikinig ka pa sa mga suggestion at mga sinasabi ng mga taong walang Diyos kaysa sa sinabi ng Diyos sa iyo na magtiwala ka. Minsan naisip mo, simula nung naglingkod ako, sige, patanggal na natin ika ang sabihin nyo kay Brother Jerome, huwag na mag-Bible study. Sabihin na natin, huwag na tayo mag-Bible study. Parang gumugulo lang. Sinisisi, mga kapatid, ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Tatandaan niyo po, mga kapatid, wala pong pagsubok na hindi natin kaya. Amen. At wala pong lingkod ng Diyos na hindi sinusubok ng Diyos. Right. Lahat po ng lingkod ng Panginoon sinusubok. Hindi pa pwedeng hindi. Tayo mga tao bago tayo mag-appoint, bago natin gamitin o pagtiwalaan ng isang tao, mga kapatid, tinitiyak natin, nakikilala natin siya. Hindi ka magbibigay ng pera, brother. Pwede mo ba akong ibili ng ganito? Kadalasan sa atin, ako na lang ang bibili. Baka hindi mo pa ibalik ang sukli. Bakit? Dahil wala kang tiwala. Pero kapag kilala mo ang tao, nakasama mo yung tao, kahit ilang libo, ipagkakatiwala mo sa kanya. Amen. Bakit? Kilala mo. Bakit mo nakilala? Sapagkat nasubok mo kanyang pagkatao. Amen. Ganito po yan, mga kapatid. Sa atin, kung hindi ka mapagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Amen. Ang Diyos pag nagbigay ng pagpapala, hindi magsisimula sa taas, Amen. kundi paunti-unti, mga kapatid. At pag hindi mo na ipapasa ang bawat pagsubok ng pagpapala na ibinibigay sa iyo, mga kapatid, hindi ka makakarating sa kung ano talaga ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Hanggat hindi mo kayang gamitin ng maayos ang pagpapala. Tingnan niyo po halimbawa ito, si brother, ilang taon na yan? Iyan ang taon. 5. Mga kapatid, ano po ba ang ibinibigay natin kapag ang isang 5 years old na bata humingi sa'yo, pahingi pera? O ito na, 1,000. Panalo. Yun ba binibigay natin? Sana all. Hindi ba? Tingnan nyo logically, pakinggan po ninyo. Hindi ba ang binibigay natin usually, piso, 2, 3, 5? Maswerte pa akong 20 Pero kadalasan, 5 o piso. Bakit yun yung binibigay? At bilang ikaw ay isang ina o isang ama, yun na ba ang pinaka-the best mo? Kung kumikita ka ng 30,000 isang buwan? Di ba hindi yun pinaka-the best mo? Aminado ka. Pero bakit hindi mo binibigay yung malaki? Dahil hindi niya alam paano gagamitin yung malaking pera. At baka mawala pa sa kanya. Amen. Simpleng logic. Bakit ganito lang lagi ang tinatanggap ko, Panginoon? Alam kasi ng Ama na hindi mo kayang gamitin pag malaki na. Kaya sinusubok tayo sa maliliit na bagay, mga kapatid. At kung sa maliit na bagay, hindi ka makapagpasalamat sa Panginoon, ano pang
bagay na dapat may pagpasalamat kung malaki na. Amen. Naalala ko po nung nakaraan, masada po ako. Kuya, pasabay. Sabay, 2 bata. Pagdating dyan sa may tramo, computeran, bumba, diretso. Sabi ko, ay. Halika. Natatakot pa nga, halika. Tapos, sinawakan ko siya sa balikat. Sabi ko, sa susunod, pagka kayo ay nakikiangkas, huwag niyong kalilimutang magpasalamat kasi baka hindi na kayo makaulit. Pinangaralan ko yung bata. Tapos umalis na siya. Sa panahon po natin ngayon, lalo na po sa ating mga magulang dito, turuan niyo po ang inyong mga anak na magpasalamat. Kasi napansin ko, ang dami pong tao di marunong magpasalamat. Amen. Pag ginawa sila ng pabor, di marunong magpasalamat. Ang dami ko naangkas dyan, mga kapatid. Parang parang pag-angkas, bigla na lang, minsan akala mo, kasama mo pa eh. Hindi mo na pala kasama eh, magugulat ka na lang eh. Wala man lang pasalamat eh. Di ba? Yan po, maliit man o malaki, magpasalamat. Maliit man ang iyong tinatanggap, mga kapatid, magtiis ka roon sapagkat sinusubok ka ng Panginoon. Maraming area ang sinusubok sa iyo ng Panginoon. Maaaring kaya maliit, sinusubok ng Diyos ang pasensya mo kung kaya mong pagtiisan. Pero tatandaan niyo po, katulad ng batang ito, pag lumaki na ito, hindi na nararapat dyan ang 5. Pag humingi sa iyo yan ng baon, pag yan po ay naging college na, kailangan niya na, kukuha 50 ang baon niya, alam mo na kasing kaya niya eh. Nakuha natin. Gayon din, sa ating paglilingkod sa Panginoon, habang tumatagal po tayo, ilang taon na tayo naglilingkod sa Diyos, ang pagpapala nag-i-increase din, mga kapatid, basta marunong kang gumamit. Amen. Kapag alam mong gamitin ang pagpapala, mga kapatid, hindi ka po mawawalan. Lalo po itong dadami ng dadami. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon, mga kapatid. Po, sa ating pong pagpapatuloy, yung mga pagsubok, paghihirap na yan, i-expect na po natin yan. Ang importante lang dito, pag dumating po ang pagsubok at paghihirap, magtiwala po tayo sa magagawa ng ating Panginoon. Sumunod po, number 3 na nagiging dahilan. Okay? Number 3 na nagiging dahilan kung bakit po nawawala ng tiwala ang tao sa Diyos ay yung tinatawag, mga kapatid, na impluwensya ng mundo. Ang mga ideya at pananaw ng mundo na hindi umaayon sa mga turo ng Biblia ay maaaring magpahina ng ating pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po, pinakamalaking impluwensya, mundo. Dahil yung mundo, yung normal sa Diyos, kaya nilang gawing abnormal. Alam niyo kung paano? Alam mo, parang ang manananggali ka. Bakit? Parang abnormal. Tingnan mo naman 2025 na. Ba't nagpapahaba ka ng buhok? Tingnan mo, may split ends ka pa. Tingnan mo, sa dami natin dito sa campus, ikaw lang kakaiba. Magpatingin ka minsan sa doktor. Kung tama pa yung isip mo. Di ba? Yung influensya ng mundo, nagiging dahilan kung bakit nawawala tiwala natin sa Diyos. Minsan mararamdaman natin, lagi na lang nila ako binubuli. Mabuti pa, putulin ko na lang ang buhok ko. Lagi na lang nila ako binubuli. Mabuti pa, mag-makeup na lang din ako. Na-influensyahan tayo sa mga salita ng sanlibutan. Sa mga ginagawa ng sanlibutan. Naalala niyo po yung mga imo? Yung mga ang haba ng buhok, tapos pag nag-picture ka, alam mo, laging malungkot. Diba? Tapos itim yung labi, may itim yung paligid ng mata. Diba? Bakit dumadami sila? Kasi nakaka-influensya sila. Oh. Kaya nga, mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, huwag tayong magpa-influensya sa mundong ito. Kundi hayaan po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay gamitin po tayo para influensyahan ng mundong ito na bumalik sa ating Panginoon. Amen. Dapat tayo magpa-influensya, mga kapatid. Influensyahan natin sila na bumalik sa ating Panginoong Diyos at huwag tayong magpapa-influensya sa kanila. Okay? Dahil mawawala po ang tiwala natin sa Diyos pagkagayon. Number 4, kawalan
ng kaugnayan sa Diyos. Ito po ang isa sa dahilan kung bakit nawawala po yung ating tiwala sa Diyos, yung kawalan po ng ugnayan sa Diyos. Kapag hindi tayo nakakapag-usap sa Diyos o hindi natin nararanasan ang Kanyang presensya, maaaring bumitaw ang ating pagtitiwala sa Kanya. Napakasimple. Ang taong hindi mapanalanginin, mabilis po yan mawala sa gawain. Amen. Bakit po? Yung prayer na lamang po, tandaan po natin, napakalaki po ng nagagawa sa buhay natin yan. Sa prayer, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Kaya nga po, kung atin pong iisipin, kamusta po ang mga prayer life ninyo? May mga tao, mga kapatid, kung talagang, di ba? Ang gagaling mag-encourage sa prayer. Ang gagaling magsasalita. Bakit? Sa labas yun eh. Tandaan nyo po, hindi po madadaya ang nasa loob. Amen. Ang tunay na prayerful na tao, hindi po sa bibig nagngangawa. Makikita nyo po yan sa buhay. Doon naman natin mga kapatid. Kung kayo may mga hinahangaan, may mga nagugustuhan na, halimbawa, mga young people, gusto ko po si brother ganito, pastor, o si sister ganito, pastor, nagpapaalam po ko sa inyo. May trabaho naman po ko, ganito. Hanga-hanga ka kasi ganda ng boses niya. Teka, tsaka nasa ministry siya. Tao siya ng Diyos, sa holiness, sumusunod siya. Alam niyo po, hindi niyo makikilala ang tao at hindi niyo nakakasama sa isang bubong. Amen. At doon mabubuksan ang lahat. Kung yung taong pinili na hinahanga-hangaan mo ay totoong prayerful na tao. Kasi magkasama na kayo palagi. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, makikilala nyo mga kapatiran ninyo kapag nakasama nyo na sila. Kaya sabi ko rin sa inyo, yung inyong prayer life, huwag na huwag ninyong iwawala sa buhay ninyo. Dahil yan ang magpapakilala sa inyo sa harapan ng Panginoon kung talagang may tiwala kayo sa Kanya. Naunawaan ninyo? Yan ang magdidikta ng puso ninyo. Tatandaan niyo po puso kasi yan. Kapag ang puso mo tama, at ang puso mo mapanalanginin, lalabas po yan sa katawan mo. Hindi ka mapakali yan. Kahit minsan nakalimutan mo, nasa trabaho ka dahil sa pagmamadali. Hindi ka mapakali yan kahit sa mas magpe-pray ka. Amen. Dahil hindi ka mapakali. Teka lang, minalimutan pala ako. Doon pa lang sa Panginoon, sa Panginoon, sa bus, nagre-repent ka rin. Panginoon, patawad po. Talagang ligdang ako. Kinakausap mo ang Diyos eh. Pero kapag ikaw po ay isang tao mga kapatid na parang okay lang sa'yo, isang araw, dalawang araw, hindi nagpe-pray, may mali sa puso. Mga kapatid, may mali po sa puso. At ang pakikipag-usap sa Diyos, higit pa po sa salitang salamat. Amen. Naalala ko po nung ako po'y bago-bago pa lang sa pananampalataya, prayer meeting. Sa Kubo pa nun. Ang daming tumayo, humingi ng prayer request, tama? Humingi ng prayer request. Hinihingi ko po ng prayer sa inyo mga kapatid, halimbawa lang, yung ganito po, may sakit po, etc. Ang daming tumayo. Ako yung tutugtog nun, kasi walang ibang pwedeng tumugtog. Alam niyo po, nung tumawag na para mag-pray, wala pa yatang 10 minuto, tumayo ako. Tapos nag-i-instrumental ako ng gitara. Pagkatapos ng prayer meeting, sabi ni Pastor sa akin, alam ko, hindi niya na ito natatandaan. Sobrang tagal na kasi, bagong-bago pa lang ako nun sa Kubo. Sabi niya, tapos ka na mag-pray agad, Brother James? Oo. Naramdaman ko na para siyang nadismaya. Pero dahil sa bata pa ako sa pananampalataya, hindi ko yun naiintindihan. Nung tumagal na ako sa pananampalataya at nakahawak na rin ng gawain, naramdaman ko yung naramdaman ni Pastor. Alam niyo kung bakit? Sa prayer meeting, ang dami, dito rin naranasan ko eh. Ang daming ng prayer request. Lahat nagpe-pray, tapos makikita ka ng kapatiran, hindi ko pala tumayo na.
Ang dami yung humingi ng prayer request. Ano yun? Anong klaseng prayer yun? Nag-grab ka ba doon? Naintindihan ninyo mga kapatid? O nag-pray ka lang pang sarili? Ito rin ang iwasan nyo mga kapatid. Nananalangin kayo na palaging sarili nyo na lang. Hindi kayo nananalangin sa iglesia, sa kapwa mananampalatayang nahihirapan. Alam niyo po, dapat baguhin po yan, yung ganyang sistema. Kaya nga minsan pag baguhan ka, magtataka kayo sa mga veterano eh. Ba't ang tagal mag-pray? Bakit parang lowest 30 minutes? Ano ba yun? Sa mga veterano, maintindihan ninyo kung bakit matatagal manalangin yung mga pastor at yung mga matatagal na rin. Dahil alam ninyo sa sarili ninyo, hindi po sila nananalangin ang para sa sarili nila. Nananalangin po sila sa kabuuan ng iglesia. Kaya, kung short minutes ka lang manalangin, maaaring para sa sarili mo lang. Pero hindi ko sinasabing masama. Pero gusto kong i-improve natin yung prayer life po natin, i-share natin sa iba. Na maging pagpapala tayo ng mga kapatid kahit na wala tayong may tulong sa kanila. Yung prayer mo, isang malaking tulong yun mga kapatid. Para sa kanila. Nang sa ganun, pag tumugon ang Panginoon, madadagdagan ang pagtitiwala nila sa Diyos. Na hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon po mga kapatid, pag tinanggal mo ang prayer life, tapos ka na rin. Tatandaan niyo po yan mga kapatid. Huwag niyo pong iwawala yung ugnayan natin sa Panginoon. Okay? Hindi lamang po sa prayer, ganun din po sa worship mga kapatid. Ito po yung connection. Kaya po tayo nagtataas ng kamay. Dahil yung Panginoon gusto nating papurihan, ipinaparamdam ngayon ng Diyos ang kanyang presensya. At kung swerte-swertihin, ang banal na Espiritu ay nabubuhos pa sa iyo. Diba? So, huwag po natin iwawala ito. Ikalima po na nagiging dahilan ng pagbitaw po ng tao. Ito po yung tinatawag na mga kasalanan at pagkakamali. Na minsan minumulto ka na. 10 years ago mo nang nagawa o 6 months, 7 months, or 1 year, 3 years ago. Hindi pa rin mawala-wala sa iyo. Minumulto ka pa rin ng mga kasalanan mo. Na minsan mo lang ipinanalangin sa Diyos. Okay? Kapag tayo ay nakagawa ng mga kasalanan o pagkakamali, maaari tayong magduda sa ating sarili at pag-ibig at sa pag-ibig ng ating Panginoon. Nagdududa tayo sa sarili natin. Maliligtas pa kaya ako? Paulit-ulit ako nagkakasala sa parehas na dahilan. Sa parehas na pagkakataon. Sa isa lang din na paulit-ulit na magkakasala. Niloloko ko na lang ika ang Diyos. Mabuti pa tumalikod na lang ako. Nagkakaroon ka ng guilt. Tatandaan niyo po, hanggat nasa katawang tao tayo, hindi po tayo exempted sa kasalanan. Magkakasala pa rin tayo. Pero hindi na po ito katulad dati nang wala pa tayo sa Panginoon na ang kasalanan ay sobrang natural lang natin ginagawa. Kung magkasala man tayo mga kapatid, ito po ay hindi sinasadya o kung minsan ay dahil sa kahinaan ng laman. Ngunit tandaan natin na sabi ng Biblia, meron po tayong tagapamagitan na si Jesucristo na sa tuwing tayo itatawag, pakikinggan tayo ng ating Diyos Ama. Amen. Ngayon po, mga kapatid, ang Proverbs chapter 3, verse 5 ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos ng buong puso at hindi sa ating sariling unawa, lakas, kakayahan, galing, o talino. Higit at lalo na, huwag kayong magtitiwala sa araw. Sa mga riders, drivers, hindi po ang araw ang nagdidikta ng pagpupala. Amen. Minsan, Bartis, malakas, kailangan maaga ako. Mga kapatid, hindi po ang araw ang nagpapalakas sa pagpapala. Ang Diyos po ang pinagmumula. Kaya kahit tanghali ka na, mga kapatid, ngunit ibinaba mo ang iyong sarili sa Panginoon. Panginoon, alam ko po kung sa katayuan at kaalaman na pang tao, wala na po ito
itong pag-asa at maliit na lang kikitain ko. Ngunit nagtitiwala ako sa iyong dakilang kapangyarihan na kaya mong magbukas ng mga pagpapalang nakasama sa oras na ito. Nananampalataya ko na sa paglabas kong ito, sa pagbiyahe kong ito, pagpapalain ko ako. At magugulat ka na ng mga kapatid. Tanghali ka na lumabas, mas malaki pa kinita mo sa mga nagpadaling araw. Nakuha ninyo mga kapatid? Ang mga aspeto ng negosyo o ng sariling diskarte, mga kapatid, huwag po kayong panghihina. Alam mo, titinda ka ng banana cue, tapos kinalaban ka, nakapitbahay mo, tinda rin ng banana cue. Ay, huwag mong ikamahala, minsan nanghihina. Gaya-gaya, pasira ng diskarte. Oh. Tandaan mo, anak ka ng Diyos. Amen. At ang anak ng Diyos kailanman, walang nakalagay sa talata ng Biblia na pinabayaan niya. Amen. Kahit pa 100 pa ang kalabang mong nagtitinda ng banana cue. May kaligtasan ka sa Diyos. Anak ka ng Panginoon. Minsan ang problema natin, ang bibig, mas madaling magreklamo, mas madaling magsalita ng negatibo, kaysa sa lumakas sana yung loob mo at sabihin mo, Panginoon, kahit may kalaban ako, alam ko may gagawin ka, alam ko kikita ako, alam ko pagpapalain mo ako. Ganun dapat mga kapatid. Yung mga nangyayaring negatibo, nakikita natin, pinahihina lang tayo niyan. Ngunit tandaan niyo po, may bibig po kayo. Magsalita kayo sa ating Diyos Ama at pakinggan niya po tayong lahat. Magtiwala po tayo sa kakayanan po ng ating Panginoon. Sumunod po. Ano po ba ang mga kailangan sa pagtitiwala sa Diyos? Kanina, nabanggit natin, napag-aralan natin yung mga dahilan kung bakit po pinanghihinaan tayo. Bakit po nawawala yung tiwala natin sa Panginoon? At ito nga po yung mga sumusunod. Yung kawalan ng pananampalataya, mga pagsubok at paghihirap, impluwensya ng mundo, kawalan ng kaugnayan sa Diyos, at yung kasalanan at pagkakamali. Yan po yung mga dahilan kung bakit nanghihina po tayo, bakit nawawala ang ating pananampalataya sa Diyos at ang ating tiwala. Sumunod naman po, ano ang mga kailangan sa pagtitiwala? Ano po ba ang involvement o involved sa tinatawag na pagtitiwala? Alam niyo po mga kapatid, pag sinabi kasi sumampalataya ka o tumiwala ka sa Diyos, ito po may malalim pang rason. Hindi ito basta lang Diyos na D-I-Y-O-S. Hindi po ito ganun lamang mga kapatid. Ano po ba ang dapat nating pagtiwalaan sa Diyos? Kasi ang sabi, sumampalataya ka sa Diyos. So ano po bang area sa pagiging Diyos niya ang dapat nating sampalatayanan maliban sa kanyang pangalan? Una po mga kapatid, kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos, ang hinihingi po dyan, una, buong puso. Amen. Hindi po kalahati, hindi 3/4. Buo, todo yan mga kapatid. Ang sabi rito, ibig sabihin, lubos na sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang plano para sa atin. Ang plano ng Diyos at hindi ang plano natin ang dapat masunod. Mga kapatid, may mga plano tayo sa buhay. Meron nga dito, nagpaplano na yata. Gusto ko 25, may asawa na ako. Gano'n ka kasiguradong abot ka 25? Gano'n ka kasiguradong may magkakagusto sa iyo? Kahit anong plano mo, kapag yan ay hinarang ng Diyos, wala kang magagawa, kapatid. Dapat, Panginoon, ano man ang plano mo sa buhay ko, mangyari ang plano mo at hindi ang plano ko. Amen. Dahil ang plano mo ay mas dakila kaysa sa plano ko. Tulungan niyo po ako. Ngayon po mga kapatid, buong puso po ang una sa pagtitiwala. Pangalawa, pag sinabing magtiwala ka sa Diyos, ang sabi dyan, pagtitiwala sa Kanyang karunungan. Magtiwala tayo sa Diyos. Saan bahagi ng pagka-Diyos niya? Sa Kanyang karunungan. Bakit po sa Kanyang karunungan? Ang sabi po, kailangan nating pagtiwalaan ang Kanyang karunungan at hindi ang ating sariling unawa. Pagtiwalaan daw natin yung karunungan ng Diyos. Minsan sa atin, masyado tayong marunong, inuunahan pa natin ng Diyos eh. Ang bagal naman ng Panginoon, ito na oh. Diba? Minsan kamamadali.
napakanta tuloy ng, bakit ba hindi ka nakilala na? Ako'y malaya pa. Bakit? Totoo po yun, yung kanta na yun, mga kapatid. Yung kamamadali mo sa pag-ibig. Dumating yung talagang dapat ay para sa'yo. Kaya nga yan na-compose eh. Diba? At hindi ngayon ang puso ko may kapiling na. Bakit pa hindi ka nakilala nung ako'y nag-iisa? Ibig sabihin nung binata pa ako, sino ang iibigin? Ikaw sana. Eh wala na eh. Diba? Eh yung kabilang panig kumanta, hanggang ngayon. Diba? Kaya nga may mga kanta kasi nag-i-exist talaga yan. Ano yung chorus nun? Ano yan? Sayang na sayang talaga. Diba? Dating pag-ibig na alay sa'yo. Meron ba kayo? Alam kong kapwa tayong dalaway nakatali na. Eh kasal yun tinutukoy nun eh. Puso hindi mapigilan ng sigaw, mahal pa rin kita. Nga katuloy. Sana dalawa puso. Diba? O yun pa, meron pang kanta. Sana dalawa daw ang puso. Diba? Totoo po yun mga kapatid. Kamamadali. Diba? Hindi makapag-antay. Magtiwala po tayo. Huwag tayong mas marunong pa sa Panginoon. Diba? Huwag tayong mas marunong pa sa Panginoon. At huwag natin masyadong hingin yung bagay na hindi pa natin kaya. Halimbawa, yung bata kanina na tinukoy ko, birthday niya, halimbawa lang, dahil birthday mo, bibigyan kita ng Ford Tractor. Ano gagawin niya dun? Diba? Ano gagawin niya dun? Gagawin niya bahay? Sa laki nun, tapos sa liit niya? Ano gagawin niya dun? Hindi niya nga ma-drive yun eh. Diba? So, ibig sabihin, hindi niya kaya. At kung hihingi man sa nun at bigyan ko sa nun, hindi niya rin gugustuhin, wala siyang parkingan. Magkakaproblema pa siya. Diba? So, wag po tayong masyadong, alam niyo yun, marunong pa tayo sa ating Panginoong Diyos. Naunawaan natin mga kapatid. Alam niyo po ito. Alam ko nakita niyo na ito. Okay? Ano tawag dito? Extension. Okay. Ano ang purpose po nito? To extend. Ano ang purpose nito? Siyempre, pagsaksakan. Okay? Hindi mo naman ito pwede ipang tali eh. Kasi ang purpose talaga nito, nakadesenyo to para pagsaksakan. Para makapagbigay ng power supply sa mga appliances. Ibig sabihin, sa nag-iisang ikaw, maraming makakakunik sa'yo. At maraming magbebenepisyo. Tama? Naunawaan natin? Ngunit, kailan magkakaroon ng kapakinabangan ng saksakang ito? Kapag ka ano? Kapag ka nakasaksak po o nakaplug po ito. Tama? Pag ito po ay nakaplug na, lahat na pwede may saksak. Kaya nga parang, nung yumaman ako, ang dami ko naging kamag-anak. Tama? Ang dami na nakisawsaw eh. Nung nakasupply ka na ng power eh. Di ba? Eh, sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Para ikaw ay magkaroon ng pagpapala at maraming makaambon ng pagpapala sa iyo. Kailangan lagi kang nakakonect sa Panginoon. Amen. Pagpapakita ng pagtitiwala. Eh kung wala kang tiwala at may tiwala ka pa at mas marunong ka pa sa Diyos, ganito ko. Saksak na kayo. Sa tingin ninyo mga kapatid, nakakapagbigay kayo ng pagpapala sa iba? Hindi. Dahil marunong ka pa sa Diyos eh. Nagmamadali tayo masyado. Alam naman ng Diyos ang kanyang ginagawa. Madaling-madali ka mag-asawa, madaling-madali ka magtrabaho, gusto mo agad tumanggap ng pagpapala, hindi ka makapag-antay kahit sa ministry. Panginoon, ibigay nyo na sa akin to. Nangas na. Pastor, ninyo ba nakikita? Sobrang faithful ko. Gawin nyo na akong worker. Hindi ka nakikita. Sabi ng pastor, hindi ka pa handa. Nagdabog. Hindi ako naniniwala. Lingkod siya ng Diyos. Bakit hindi ka? Handang-handa na ako eh.
Talagang kung lingkod siya ng Diyos, dapat alam niya yun. Siguro, natatakot lang sa masakawang ko siya dahil mas magaling ako mag-preach sa kanya. Alam niyo mo mga kapatid, pag sinabi ng leader mo na hindi pa pwede, at pag sinabi niyang hindi mo pa panahon, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Pinadadaan yan sa leader ninyo. Kaya nga minsan mga kapatid, may mga tamang hinala tayo eh. Oh, kaya ko na eh. Kaya ko naman mag-preach eh. Sabi ng pastor mo, hindi mo pa panahon at mag-aral ka pa. Pinilit. Sa sobrang pilit, gusto mo talaga? Sige, ikaw mag-preach. Pag tayo sa pulpit, punong-puno ng pawis. Hindi alam mo, handa-handa, sulat-sulat na lahat. Pagdating sa taas, nabura lahat ng alaala. Hindi alam, kahit yung versikulo kanyang itatapik. Tapos pautal-utal. O, ano nangyari mga kapatid? Umasa ka kasi sa sarili mong karunungan. Minsan kasi mga kapatid sa tigas ng ulo mo, binibigyan ka na lang ng pagkakataon para makita yung kamalian mo. Amen. Kaya wag po tayong mga kapatid ganito. Umaasa tayo sa sarili natin. Wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kailangan nakakunik tayo lagi sa Diyos. At sabi ng Biblia, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Kaya kung hindi po tayo nakakunik sa Diyos mga kapatid, kahit ang pamilya mo hindi makakaranas ng ambon ng pagpapala dahil hindi ka naman nakaasa sa Diyos kundi sa sarili mo lang. Wala kang mapapagana sa buhay mo. Wala kang mapapala at wala rin mapapala ang pamilya mo sa iyo dahil nagmamadali kang masyado. Ngayon po mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy, magtiwala po tayo sa kanyang pag-ibig. Pag sinabing magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, ipinahihiwatig na pagtiwalaan mo din ang kanyang pag-ibig sa iyo. Huwag mong pagdududahan na mahal ka ng Diyos. Naunawaan natin mga kapatid, kailangan nating pagtiwalaan ang kanyang pag-ibig at kanyang mga intensyon sa buhay natin. Dahil kung meron mang tunay na nagmamahal na hindi ka kayang iwanan ni pabayaan man, yun po ang Diyos. Hindi lamang po basta ang iyong ina at ama, ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan. Pagtiwalaan po natin ang pag-ibig ni Diyos. Pag sinabi niyang mahal ka niya, mahal ka niya. Huwag mong pipigilan at huwag mong sasabihin sa iyong sariling hindi ka mahal ng Diyos dahil lang sa wala kang makain sa isang araw. Huwag mo sabihin hindi ka mahal ng Diyos dahil na-aksidente ka lang. Dahil kahit ang aksidente, sabi ng Biblia, di ba? Kahit ang kahubaran, kahit ang kagutuman, o ang kaitaasan o kalaliman, ay hindi makakapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun po tayo mamahal ng Panginoon. Number 4, kung sinabing magtiwala ka sa Diyos, pagtiwalaan natin ang kanyang plano. May plano po ang Diyos sa buhay po natin. At sa iglesia ito, may plano po ang Diyos. Ang sabi nito, kailangan nating pagtiwalaan na mas dakila ang plano niya sa atin at hindi ang ating sariling mga plano. Okay? Pwede tayong magplano, pero ang kapasyahan ay nasa Panginoon. Number 5, pag sinabing magtiwala ka sa Diyos, pagtitiwalaan mo rin siya sa kanyang kapangyarihan. Ito na po ang huli. Pag sinabing magtiwala ka sa Panginoon o tumiwala ka sa Panginoong Diyos, pagtitiwalaan mo ang kanyang dakilang kapangyarihan. Ang sabi rito, kailangan nating pagkatiwalaan ang kanyang kapangyarihan na makapagbigay ng mga sagot sa ating mga panalangin at mga pangangailangan. Naunawaan natin mga kapatid, pagtiwalaan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Naalala ninyo yung anniversary natin, yan o, stand still. Dumating po ang Israel sa pagkakataong nasagad na po sila. Sagad na po sila, wala na silang ibang tatakbuhan kasi tumakas sila sa di ba? Tumakas sila sa Egypt. Sa pagtakas nila, wala na silang ibang matatakbuhan kundi yung dagat, mga kapatid. Ano po ang nangyari? Ang sabi ni Moises, stand still.
Tumiwala kayo sa Diyos at may gagawin siya. Pero nagre-reklamo na ang iba. Pero ano pong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Ipinakita niya ang kanyang dakilang kapangyarihan. Na kahit dead end na ng buhay mo at mamamatay ka na, kaya niyang gumawa ng panibagong daan para makalusot ka. Amen. Kaya nga may kanta, God will make a way. Yan nga eh. Sabi nga ni Don Moen, God will make a way. Ano sunod doon? Where there seems to be no way. He works, ano yan? He works in ways we cannot see. Totoo po yun. Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay natin. Na kahit na hindi natin makita, mga kapatid, ang sitwasyon, kaya niyang gawin posible ang imposible. Kaya sabi ng Biblia, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa mga kapatid na tumalikod, basta huwag niyong kalilimutan sa prayer. Amen. Babalik sila. Huwag po tayong titigil, mga kapatid, hanggat hindi po sila nakakabalik. At sa mga kapatiran natin, na kiniinisan ninyo, na parang walang pagbabago, tsagain nyo pa rin sa prayer. Maaaring hindi niya pa panahon. Pero dadating ang panahon, mga kapatid, mabubuksan din ang isip niya. Sa mga kapatid, na gusto nang sumuko ngayon sa paglilingkod sa Diyos dahil sa hirap ng buhay, magtiis, magtiwala kayo sa Diyos. Mga kapatid, kung yung dagat na biyak niya, ano bang problema mo utang? Ano bang mahirap gawin? Bayaran o ipabiyak sa iyo ng Diyos ang dagat? Hindi ba't mas madaling bayaran? Diba? Ano na po sa Biblia, napakarami na pong nakasulat sa kasaysayan na napaka-imposible. Pero ginawang posible ng Diyos. Amen. Yung patay na buhay. Right. Yung bulag nakakita. Yung pipi nakapagsalita. Yung anino ni Pedro, pag nakadaan, nadampihan ka ng anino, nadaanan ka ng anino ni Pedro, pag may sakit ka, gagaling ka. Sobrang daming himalang pinapakita ng Diyos. Ngayon, pangalanan mo yung problema mo na nag-iisip ka ng tumalikod ngayon sa Diyos. Pangalanan mo, utang ba yan? Problema ba yan? Kawalan ba yan? Nawawalan ka naman ng pag-asa sa Diyos? Ito po ulit ang sasabihin ko sa inyo. Tumiwala tayo sa Diyos ng buong puso. Kung tataya ka lang din naman ng pagtitiwala, ibigay mo lang lahat, kapatid. Dahil pag binigay mo ang lahat, hindi mo pagsisisihan, mga kapatid, sa muli. Bakit po? Yung bunga ng pagtitiwala mo, napakasarap damin po niyan, mga kapatid. Minsan tayo, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Dahil wala rin tayong testimony sa buhay natin na kumilos ang Diyos eh. Kaya pag-usapang pagbibigay, naaalala ko yun eh. Totoo talaga. Basta kung anong ibinigay mo, susuklian yun ng Diyos. Dala-dala ko yun hanggang ngayon, mga kapatid. Bata pa ako nun. Kaya pagdating sa gawain, mga kapatid, tapos biglang may offering na may namatayan o ano, alam ko yung halaga nun. Magbibigay ako, hindi pwede, hindi. Dahil ayokong makita ng Diyos na binigyan niya ako ng pagpapala at hindi niya ako mapakinabangan. Amen. Ibinibigay ko ang dapat. Pag meron tayong simbahan, mga kapatid, na nasira, binagyo, pag may offering, mga kapatid, para doon, special offering, kahit na mga kapatid na konti na lang natitira sa'yo, kung gusto mo talagang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, sumugal ka sa Diyos. Amen. Hindi sa tungitan. Amen. Sumugal ka sa Diyos, mga kapatid, at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya sa huli, bago tayo magtapos, mga kapatid, umiwala kayo sa Diyos. Kahit anong mangyari, kahit sa paligid ninyo, kung ang mundo ninyo, o ang pamilya ninyo, parang wala nang tiwala sa inyo, wala ka nang mararating, wala kang kwenta, puro ka nalang simba-simba, wala kang mararating dyan, pastor mo lang ang pinapakain mo, wala kang pakinabang, etc. Dinudusta ka na, minsan ng iyong sariling pamilya, magtiwala ka sa Diyos. Dahil sa kapanahunan, tandaan niyo po, merong tinatawag na peak season. Sa kapanahunan, mga kapatid, at mahinog ka at makita ng Diyos na nanatili ka. Tandaan ninyo, mula sa kailaliman ng pinagdadaanan mo, mga kapatid,
dadanasin mo ang kaginhawaan, bunga ng iyong pagtitiwala sa Panginoon. Napakasarap po mga kapatid damhin ng isang pagpapala kapag galing po ito sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya kung ikaw may tiwala sa Diyos, tumatanggap ka ng pagpapala sa Diyos, lalo kang magpasalamat sa Diyos. At kung ikaw na rin tumatanggap ng pagpapala sa Diyos, ang piling mo kaunti at kapos, lalo kang magpasalamat sa Diyos mga kapatid. Dahil sa maliit na bagay, kung mapatunayan ka mga kapatid, hindi mahirap sa Diyos dagdagan ang pagpapala na para sa iyo. Kaya sa oras na ito mga kapatid, let us all stand at pupurihin po natin ang ating Panginoon.